Totoo, wala kang tinatago. Sige, palit kayo cellphone. Palit kayo cellphone. Fuck your privacy. Kasi sa mga tunay na nagmamahal, hindi yan problema. Kung usapan lang naman ay ang peace of mind ng partner mo. Puta, ito yung privacy ko, halongkatin mo. Para sa magiging assurance ng damdamin ng partner mo. Now, there's no problem in asking for the brutal honesty or truth itself. Okay? Magkakaroon ng problema pag yung isang party nagpaka-vulnerable. Inilahad niya yung totoong siya, yung scars niya, pagkatao niya, the monster that they are. Ang pangit, nakakasulasok. Hindi siya maganda sa pakiramdam. Now, anong gagawin mo dun sa truth na nakuha mo? Are you going to deny? Are you going to erase yung katotohanan para doon sa tao na yon? Kasi gusto mong i-push yung narrative mo na dapat ganito lang tayo. Pag lumagpas ka dito sa ganitong bagay, hindi na kita mahal or hindi yan ang pagmamahal na alam ko. Diba? Pag hindi mo na ginagawa to, hindi mo na ako mahal. And that's just one of the interpretations of many hearts and minds of what love is for them. Let's go back to the truth. Marami sa katotohanan yung iniisang tabi natin or sinusubukan nating baguhin just because we do not want the effect, kung ano siya. We do not want its reflection shining towards us. Kaya pilit nating tinatago na hindi tayo ganun, tinatago na ito yung gusto natin. So, virtue signaling. Para ipakita na sumusunod kami doon sa kung ano yung narrative ng marami. Diba? Now, the problem with that is it undermines yung ibang factors that affects yung tinatawag nilang cheating, relationship, sex, etc., etc., attraction, so on and so forth. Like for example, Coolidge effect. Diba? Yung pagkaumay natin sa partners natin sexually. Yung psychology of wanting, psychology of desire. Kung ano yung ginagawa ng pagmamahal pag nakuha na natin compared sa kung ano yung dinadala nito sa atin before pa natin siya makuha. And so on and so forth. Diba? Ngayon, again, kung ikukulong nyo ulit yung isang aspeto ng buhay, lalo na yung isa sa napakalaki at napakagandang aspeto ng buhay ng isang tao, Homo sapien to be exact, is you are taking the other colors of life along with it. Kailangan ito lang yung tama. Ito lang yung totoo. But people keep on insisting that, a lot of people are showing the different kinds of spectrum kahit sa sobrang dami ng nag-a-advise na ito lang gawin mo, so on and so forth. Bakit sa tingin nyo cheating ang pinaka-common na kaso during a long-term relationship? Well, there's no one answer to that. Because again, katulad nga nung sinabi ko, a lot of factors are playing when an infidelity happens. And usually, that's what we try to bring up with our clients pag nagla-life coaching kami doon sa pag-aayos or goals nila as a relationship. Now, one of the things na pinoprotektahan ng mga Pilipino when it comes to relationship is yung sexual na access ng mga tao doon sa partners nila. Because
yung sexual access doon sa partner nila, yun yung nagde-define. Yun yung identity nung partner nila na sa kanila. Ako lang ano sa'yo, di ba? Sa akin ka lang kakaldag, ganun, so on and so forth. So, yan yung isa sa unrealistic na ginawa ng mga tao na pagte-tame or pagsubok na i-tame yung sexuality ng mga tao. Ang ending, kinain sila ng katotohanan. 'Di ba? Ginawa nila ng ginawa yung ganong klaseng bagay hanggang sa lumaki ng lumaki yung shadow nila or yung sexual shadow na tinatawag nila. And then hanggang sa sila na mismo yung umaakto towards doon sa kagustuhan nung lumaking sexual shadow dahil nga hindi na-acknowledge yung ganong klaseng katotohanan sa buhay ng magpartner. Why does society consider it more moral for you to break up a marriage, go through a divorce, disrupt your children's lives maybe forever, just to be able to fuck someone with whom the fucking is going to get just as boring as it was with the first person before long?